sabi ko nga kay Senator Bato de la Rosa, no, for the record, Your Honor, walang iba po na mag-i-interest sa buhay ko kundi si Pangulong Bongbong Marcos lang. Maganda po Wala yun po na akong sinabi. ibang kagalit na na may kapabilidad na ako ay katayin, dukutin, iwala, ipakremate o ano paman. Walang ibang may kakayahan niyang kundi siya lang. Bakit? Sila lang yung may NBI ka, may CIDG ka, may AFP ka, may PIDEA ka. Lahat na lang nandyan. Ultimo barangay tanod nga, kanya eh. Saan pa ako Pero, pupunta? sir, nasa iyo naman kami, taong bayan. Kaya nga, Meron po kayong kakampi. Kaya nga sabi nga ni Senator Bato kanina, mag-iingat ka kasi baka mamaya yung mga, sabi ko na kay President Marcos na yan. Kasi lahat naman, mapupunta rin sa kanya eh. Wala siyang gagawin kundi pabantayan ako. Yeah. Wala siyang gagawin kundi pabantayan ako. Dahil pag may mangyari sa akin, siya yan. Wala nang iba. Siya yan. Ganon din Wala po nang sa iba. akin. Ulitin ko po uli, gano'n naman Opo. ang mangyari sa akin, si Marcos Jr. at saka si Lisa. Actually, for the record, na-report ko sila sa FBI kasi nga, kung kayo ay may nagsasabi din siguro sa inyo na baka pwede kayong gurgurin sa akin din. Pero, sir, may mga mainstream media po ba doon kanina na napansin kayo? Like yung mga kilalang... Opo, meron akong dating nakarating na rito sa bahay, si Chino Gaston. Sabi nga niya, "Uy, sir, may nabuhay ka na naman." Oo nga, linti na nadamay ako dito sa ano na to. Sabi ko, dito sa issue na to eh. Sir, tapos nagpalita kami ng number. Okay. Sir, wala bang nag-initiate sa inyo na media doon na mag-interview man lang o kunin ang inyong, like this, yung pinag-usapan natin. Wala bang nag-attempt sa inyo na leading newspaper or broadcasting company? Wala. Walang, meron lang kanina yung taga-SMNI yata yun. So wala pong interest mga kababayan, ang mainstream media na kunin ang statement ni dating PIDEA agent Jonathan Morales. So narinig nyo yan. So wala. So ito ay malinaw na talagang pati mga media binubusalan. Sir, for sure narinig tayo ng Malacanang. Nakatutok po sila sa atin. 24/7 nakatutok yan sila dito. Ano pong gusto nyong mensahe sa isang presidente na inaakusahan na bangag at hindi lang sa akusa kasi kayo mismo bilang isang investigador, PIDEA agent na pumirma sa papeles na siya ay nasangkot sa pagsisinghot ng pulburon o white powdery substance. Nakaso lang na udlot at mayroong humarang na mataas na tao katulad ni Ochoa. Yun din yung nakarating sa akin. Ano yung gusto mong mensahe sa presidente? Bago ka magbigay ng mensahe, tama ba na ipagpatuloy ng mamamayang Pilipino na magkaroon ng presidenteng gumagamit ng ipinagbabawal na droga? Kung ako tatanungin, kung meron maglilid sa akin na may ganyang issue, hindi dapat. Pero, bibigyan natin siya ng pagkakataon na patunayan sa taong bayan na hindi siya bangag, o hindi siya lulong sa ipinagbabawal na gamot. Mayroon namang pamamaraan, madaling pamamaraan para patunayan sa pamamagitan ng scientific method. Ito nga yung hair follicle drug test. Kasi, kung nagkaroon na siya ng issue doon sa urine test na para doon sa drug test niya, wag na yon. Doon na lang talaga. Madali naman yan eh. Diba? Madali naman kasi unang-una nanumpa ka na ipagtatanggol mo nga yung prostitusyon ng Pilipinas. At magiging ka. Pero dapat ganun kung hanggat maaari nga, bakit hindi siya umaten doon sa Senate investigation. Diba? Para naman, hindi na mahirapan si Director General Lasso sa pag-aabogado sa kanya. Yes. Biruin mo, sa ka ba naman nakakita na yung resource person na dapat ipapaliwanag niya yung mandato ng PIDEA o ipag-aano niya yung mandato ng PIDEA, dudurugin niya yung dating tauhan ng PIDEA na gumawa lang ng kanyang sinumpaang tungkulin. Nag-imbestiga lang ako eh. Diba? Yeah. Yung nangyari, nagmistula siyang abogado ni Pangulong Marcos.
'Di ba? Yeah. Ganun ba dapat? 'Di ba? Hindi sa akin hindi ganoon eh. Hindi 'yun ang inaasahan ko sa kanya. Ang inaasahan ko sa kanya, ang sasabihin niya, Your Honor, asahan niyo po gagawa po kami ng ng investigasyon at patatawag po namin itong mga ito. Ganun dapat. Subject. Yun sana inaasahan Mm. ko sa kanya eh. Hindi yung Yeah. magiging tagapagtanggol ng Pangulo. Kasi ang Pangulo, napakaraming abogado niyan. Yes. Hindi na at saka kung ang yung Pangulo hindi naman siguro ganoon yung magiging sa kanya masyado namang yung ginawa niya kanina masyadong offensive yung ginawa niya, yung character assassination. Para lang kitang-kita ng taong bayan kung paano niya pilit na nilalansi o inaalis dun sa issue. Yun nga. Ganon yung ginagawa niya eh. Dinidistract niya, dinadivert niya yung issue doon sa paninira sa akin. Paano niya ako sisirain? Sabi ko nga, durog na ako. Durog na ako. Durog na. Wala na. Wala wenta. Hindi sir, na ito sa lang no, on a lighter side no. Para kasing gustong palabasin doon, mukhang tayo pang magiging highlight doon, kayo at ako. At pasensya na po kayo. Alam ko na nirerespeto nyo din si Senator Bato dahil napagbigyan ka na nadinig niya itong ating ang nadinig niya ang iyong lalo na ako dahil tinatag ko siya at ang iyong sulat binigyan tayo ng venue para maipaliwanag mo yung side mo. Pero yun nga doon sa bandang huli mukhang talagang mag-a-agree ba kayo na ang issue ay nalihis? At mukhang ako pa ngayon, lalo na ako, ang nakatutok sa akin ang limelight na hindi naman ako nagpulburon. Hindi ba dapat ang limelight o ang focus para doon sa mga sangkot kay Bongbong Marcos na presidente na inaakusahang nagpulburon o nagsinghot? Ito po, in fairness naman do kay Senator Bato, no? Okay. Ang issue kasi, PIDEA leaks. Yung aking, ang aking sulat, humihingi ako ng investigation. Sabi nga, na willing and able ako na isabit yung sarili ko para sa lahat ng klaseng investigation. Yung, yung hindi sa akin galing yan, gusto ko may managot. Kaya kung mapapansin ninyo na pagpasensyahan nyo ko, kung bakit ko nabanggit yung pangalan nyo na kasi sa akin generic na gusto ko lahat managot. Ultimo kahit si Maharlika. Kasi naman po. yung ang inaano ko, yung pinupunto ko, nadamay ako dito Nadamay ako doon sa issue. So kaya siguro sa palagay nyo napupunta yung issue doon sa mga naglabas ng dokumento. Yung contact dun sa contact sa PIDEA kung saan man o kung saan mang lupalo papunta sa inyo. So yun yung nung National Privacy Commission. Kumbaga yung meron tayong sa Data Privacy Act. Kumbaga. Kaya siguro doon napunta yung issue na nabanggit yung Kaya nga kung ako tatanungin, hindi naman po pwede na magkaroon ako ng ng itatangi na hindi wag kong kasuhan. Hindi, lahat. Kumbaga sa Ngayon, after noon, meron pang kasunod. Yung nabulgar na issue na laman ng dokumento. Kasi napunta na sa publiko kasi itong dokumento na to hindi para sa public use. Lumabas. Ngayon ang papasok ngayon yung tungkulin ng otoridad ng alagad ng batas. Halimbawa, ang lumabas violation ng intellectual property rights. O di mapupunta yan sa NBI o CIDG para doon sa mga may violation ng IPR. Diba? Yung namemeke ng Louis Vuitton, namemeke ng mga ganito. Diba? Ngayon, since na ang issue drugs, ikaw yung lead agency dyan. Dapat itinatawag na yung pansin mo para mag-act ka. Teka muna, meron ako nakita rito. Diba? Pakatandaan natin, ang mga operation nang gagaling yan sa mga tip.
Di ba? Oh, Mhm. meron ganito rito, may ganyan dito, di ba? Eh, yung tip na yun, parang marites lang yun eh. Pag pinatulan mo, madodokumento. Magkakaroon ng validation, magkakaroon ng negation. Di ba? Mhm. Ang Yeah. tip naman, hindi naman agad-agad dyan ano kagad eh. Ini-interview pa yan eh. Oh, meron ganito ah. Alam mo ba may nagpapat-session dun? O, di ba? Oo. Meron may ganito dun ah. O, ganun lang din yun. Kagaya yan, lumabas yung dokumento. Hindi mo ba be-verify yan? Sir, yeah, ay naiintindihan ka na dyan. Pero ako naman po sa part ko, dahil syempre, yun nga, sabi ko kanina, napututok yung pinaka-last part sa akin, bago sana nila ako pakasuhan, aminin muna ni Lazo na bona fide, hindi AI yung dokumento. I'm willing. Ako naman, hinahamon ko silang lahat. Kailang, bring it on, ika nga. Pero ang pinaka-importante dito, actually para sa akin ang importante dito kung sino ang naglabas nitong PIDEA leaks na to. Kung sino yung sangkot dito at ang presidente. Para sa akin, dapat na magpasalamat pa yung taong bayan kasi may naglabas nito. Pero actually sir, bago ko naman ito nilabas, si Pangulong Duterte na mismo ang nagsabi niyan na may isang bangag na presidente. So kaya nga i-challenge din i-present si Pangulong Duterte, di ba? Sa next hearing. So, yun nga po yung sinabi ko kanina na kung nga yung si Pangulong Duterte, inilaglag nila. Yes. Nila. Paano nilaglag? Biruin mo, dating Pangulo yan. Saan galing yung report na yan? Nasa PIDEA yung report. Doon po iniwan yan. Nakarating doon sa informasyon ni Pangulong Duterte. At si Pangulong Duterte, binanggit yung pangalan ni Maricel Soriano, binanggit yung pangalan ng presidente. Di ba? Yes. Magkamat Bisaya yun, hindi yung lingwahe. Hindi ko man naiintindihan lahat, pero naniniwala ako at yun yung binabanggit niya, yung report na binanggit niya rin yung PIDEA na huhulihin ng PIDEA sana. So, yun yung laman ng report eh. Yun yung laman ng yun ang target eh. Yung dalawang personalidad na yun eh. Kaya, iyon, nangangahulugan, nakarating kay Pangulong Duterte. Yung dinideny ni Director General Lasso, ito naman yung inaano ni Pangulong Duterte. Kaya, sino nagsasabi ng totoo? Sino ang dapat natin paniwalaan? Si Director General Lasso na nag-aabogado kay Pangulong Marcos na tinataguri ang bangag o yung dating Pangulong Duterte na sinikap na walisin o talagang linisin ang bansa natin laban dito sa mga sa mga droga na to. Yes. Sino ang paniniwalaan natin? Sino may kredibilidad dito? Yung dating Pangulong Duterte o itong Director General Lasso? Yeah. Di ba? Tama po. Sinasabi ko wala pero sinasabi ko isa, di ba sino may kredibilidad sa dalawa? Yun nga, i-challenge Senator Bato kasi bago mo ako papanagutin Senator Bato, si Pangulong Duterte muna. Dahil siya yung una, ako yung follow the leader lamang ako. Sumunod lamang ako, sir. At yun nga po. Kasi nga sinasabi, kayo nga yung naglabas, ngayon, kagaya niyan, sa akin, kasi ako yung nakita ko, dala niyo yung dokumento na pinapakita niyo, yung gawa ko. Kaya sa akin, teka muna, ako ang nito eh. Pero si Pangulong Duterte, nung sinasabi niya yon as dating Pangulo. Yes. As dating Pangulo. Kumbaga sa wala doon yung pirma ko, wala rin yung pangalan ko. Ang sinabi lang niya, tinatrabaho, huhulihin ng PIDEA, i-raid ng PIDEA. Kumbaga sa, bakit hindi nila patawag? Sino nagbigay kay Pangulong Duterte niyan? That's true. Sir, at karapatan din naman ni Pangulong Duterte na sabihin. Yes. At balikan ko ulit yung 2012, yung pre-operation report, no? Nakalagay doon na ang alias ni Bongbong Marcos ay Bonget. Nung panahon na yun, alam mo ba na ang kanyang palayaw ay Bonget? Hindi. Hindi nyo alam. Alam ko lang kay Bongbong Marcos, Bongbong. Okay. So, confirm kasi na Bonget. Ang sinabi lang ng, ang confidential informant lang naman ang nagsabi niya. Nagsabi. Pero kung babasihan po natin yung confidential informant at saka sa aking
pagkakakilala sa kanila personally. Kasi alam niyo naman, former supporter ako na mga yan at naka-dinner, nakasama ako sa inauguration, sa mga party. Eh yan po kasi ang tawag ni Lisa at mga closest friends ni Marcos Jr. sa kanya. Not bongbong, but bongit. So, talagang confirm yun. So, sir, maraming sumusuporta sa iyo ng mga taong bayan. Ano ang ini-expect ng taong bayan mula sa iyo sa next hearing? At ano din yung ini-expect mo sa May 7 na magaganap? Ganun pa rin po, no? Wala namang, no? Ang sa akin lang po, binabalikan ko yung mga pangyayaring naganap noong, no? 2012, March 2012. At makakaasa po ang taong bayan na yung mga magaganap sa Senado na sasabihin ko ay base lamang sa aking personal na kaalaman. At ito naman yung pakikipagtulungan sa ginagawang investigasyon ngayon. Yun lang naman po yung sa akin. Sir, Makakaasa po kayo na ipaglalaban ko kung ano po yung nararapat na Sir, tanong ni Gio Bax, okay, ating netizen. Sa tingin niyo ba, buhay pa yung confidential informant? Opo, buhay pa. Siguro naman, sana. Kilala niyo po ba? Sir, natatandaan niyo po ba ang pangalan ng confidential informant? Nasa dokumento yun eh. Subukan niyo pong alalahanin, ibulong niyo sa amin. At i-google namin. Sana po maalala ninyo. Alam niyo, ito po yung babaunin ko na lamang po sa libingan, yung kanyang identity. Kung may nakakita naman ng dokumento nun, sigurado ko. Kasi nakarating sa inyo yung mga dokumento eh. May nakakita nun. Babaunin ko na lamang po sa libingan yung kanyang identity. Unless otherwise, may makakuha ng kanyang deposition. Yun yung Kasi bilang ahente, bilang alagad ng batas, tungkulin ko rin pangalagaan yung identity niya. Opo. Kasi talagang, kung ako nanganganib yung buhay, mas siya. At alam ko naman, kilala rin siya. Kilala siya ng mga yan. Sana noon pa sila nagsalita. Alam nila na merong existence eh. Alam nila. Napaisip tuloy ako, sir. Bakit hindi sila makasalita? Alam nila. Sir, kung yan, ang dali naman kasi numalingan, harap-harapan. Ano sinasabi mo? Di ba? Yes. So, sa tingin niyo po ba, hindi, ayoko naman kayo pero ako nakikita ko po, hindi pala nakikita, paano ko ba ito sasabihin? Dahil sabi niyo, alam nila, maari po ba ito kaibigan din nila o kasama din nila sa session? Hindi ko po sasabihin. Okay, I understand that, sir. Okay, I understand that, sir. Sorry. So, bilang pong PIDEA agent po, tungkulin ninyo na protektahan ang informant. Pero pag lumabas po siya, nasa kanya na yon, di ba? Opo, nasa kanya po yun. Nasa kanya. Pero kayo po talaga, as PIDEA agent, whether wala na po kayo sa pwesto, ay wala na kayo dyan sa PIDEA, ay tungkulin po talaga na kasama yan sa inyong trabaho na never ever i-disclose si confidential informant. Opo, meron na pong Supreme Court ruling yan. Talagang hindi, kaya nagkaroon ng ganyan dyan. Talagang hindi lang isang beses na kaya nung dumating, nung nanalo pa lang si Pangulong Duterte, di ba nagkaroon na ng purging yung mga sindikato? Yes. Sa takot nila na malantad sila, di ba? Inuubos talaga yung mga taong nakakaalam ng mga nila, ng kanilang sikreto. Siguro manawagan na lang tayo kasi I think baka buhay pa yung confidential informant. Confidential informant, kung ikaw ay nanonood sa ngalan, kung ako tinaya ko yung buhay ko, tinaya ni Mr. Jonathan Morales yung kanyang buhay. Ako, confidential informant, may bounty na rin ang ulo ko. Gusto na rin ako bangbangin ni Lisa at saka ni Marcos Jr. Sumabay ka na sa amin para sa kapakanan ng taong bayan. Total, nag-report ka na noong 2012. Kung buhay ka pa, mag-email lang po kayo dito sa akin. Baka sakaling mayroon po kayong tapang o matapang kayong pumunta sa PIDEA noong 2012,
baka naman po ngayon mas lalo kayong tumapang dahil marami na nagsasalita. So, I respect at talagang sumasaludo ako kay Mr. Morales dito ngayon na talagang sabi niya, ibabaunin niya sa libingan yung pangalan mo, pero sa ngalan ng kapakanan ng 120 o kung 120 million Filipinos na tayo, I hope lumabas po kayo at once and for all, maging hero kayo ng ating bayan. Mr. Morales, final message niyo po sa ating mga kababayan. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa ginawang hearing kanina. Ako'y talagang overwhelmed ako doon sa mga nakikita ko mga mensahe na pinarating sa akin. Talagang nagpapasalamat ako na appreciate ninyo, bagamat napakalaki rin ng pagkukulang ko ng panahon na yun na talagang na hindi ko na ipaglaban dala ng pagsunod ko sa utos na nakakataas sa akin. Yun lang hinihingi ko ng paumanhin sa inyo. Nagkulang ako doon bilang alagad ng batas. Pero nangangako ako sa inyo na hindi ko iiwan itong laban na ito, Talagang mananaig ang ang kapangyarihan ng taong bayan. All right. So, sir, gusto ko lang malaman ninyo na we have 20,000 live viewers across social media. Maraming pong gising, maraming gusto makinig. Maraming salamat former PIDEA agent Jonathan Morales. Asahan niyo po ang taong bayan, ang netizen ay nakatutok sa kaso na ito, sa investigasyon na ito. At asahan niyo rin po ang aming suporta. Maraming salamat. Stay alive po, sir. At take care of your family and yourself. Thank you. Maraming salamat po sa pagtitiwala. Thank you, sir. Sa totoo lang, delikado talaga itong si PIDEA agent or dating PIDEA agent na si Morales. Kasi hindi basta-basta itong ibinunyag niya. At inamin niya na siya yung pumirma doon sa PIDEA Leaks, yung kung saan nandun yung pangalan ni BBM. Kaya ito nga, ang sabi, kung sakali na anong mangyari sa kanya, number one suspect yung tinuturo niya. Kasi naman, tingnan nyo naman yung pasabog ngayon. Di ba? Matindi. Ito yung pinaka mahirap gawin ng mga ng mga nasa PIDEA. Kaya yung iba, ang sabi niya ay itanggi na lang daw para walang gulo. Itanggi na lang. Siya, pinanindigan niya kasi siya yung pumirma. At eto, noumpisahan na, mayroon ng Senate hearing. Nangyari ngayon, mukhang totoo yung dokumento. Ayon kay Senator Bato de la Rosa, totoo yung pinakita. At siyang yung pumirma mismo, andon, nagsalita na. Itong lang si Maricel Soriano lang. Ito, damay lang naman to si Maricel Soriano kasi matagal na yung issue na yan. Ang lang naman dito yung Pangulo kasi siyempre siya yung namumuno. Mahirap din naman. Kung totoo man yan, mahirap talaga kasi yung desisyon. Si Maricel Soriano mukhang nadamay lang ito. Malay natin, nagbagong buhay na yan. Kaya ito, daming nag-aabang sa binalita na rin to sa media. Maraming nag-aabang sa susunod na hearing. Kung sisipot si Maricel Soriano kung anong sasabihin. Inaabangan ng taong bayan kung aamin or i-boycott. Yun daw yun Kaya itong PIDEA agent ang pinakasusi dito kasi ayon sa kanya sa Senate hearing, meron siyang mga hindi sinabi kay Maharlika. Hindi lahat ng impormasyon hindi niya sinabi. Kaya doon sa picture pa lang, malay mo may video. 'Di ba? Hindi natin alam, picture pa lang yung sinabi. Tapos susunod na pasabog, malay mo planado na 'yan. 'Di ba? Planado na. Baka planado na kung kailan ilabas yung pinakaalas nila. Kung ano kaya sa tingin nyo? Totoo ba ito, yung paratang nila sa ating Pangulo? Comment down below. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.